by Miss Princess Janine P. Buzar. Good evening, everyone. Our guest speaker hails from San Francisco, Quezon. She is the eldest daughter of Mr. Aaron de los Reyes Valdepeña and Mrs. Marites Panganiban Valdepeña, and the eldest sibling to Engineer Kelvin Amiel Valdepeña and Engineer Kim Samuel Valdepeña. She was the batch salutatorian of Aurora Elementary School in 2007 and the batch valedictorian of Peninsula Academy in 2011. She holds 2 degrees, a Bachelor of Science in Accountancy and Legal Management from Manuel S. Enverga University Foundation. As a student, she was a leader, a scholar, an academic achiever, a Dean's Lister, and one of the most outstanding students of her time. In 2014, she was honored as one of the top 28 outstanding student leaders by the Ninoy and Cory Leadership Jury. Sparks Philippines, Apple Tia Foundation, and Ayala Group of Companies. She was also named as an Asset 2015, Top 15 Most Outstanding Accountancy Student in the Philippines by the University of the Philippines, Junior Philippine Institute of Accountants. In 2016, she was recognized as the most outstanding achiever in campus and off-campus by Enverga University. She served as an elected and appointed officer for 3 consecutive years in the highest independent organization, the University Collegiate Student Council of Enverga University. Served as an officer and active membership to various organizations, including Junior Financial Executives, Enverga Chapter as Vice President, Kappa Delta Omega, Sorority of the College of Business and Accountancy as Treasurer, Honor Society of the Lambda Kappa Philippine University-wide as Heavenly Princess, Rotary Club Enverga Chapter as Secretary, and 2016 graduating class as President. Notably, she was recognized as a regional finalist and alumna of the 10 Outstanding Students of the Philippines in 2016. Currently, she is actively participating in Rotary Club of Lucena Promenade, a non-governmental organization providing services to others, promoting integrity and advanced world understanding, goodwill, and peace through its fellows of business, professional, and community leaders. She has industry experience in core audit, professional services, construction, and insurance, and exposure to clients in the media and entertainment, oil and gas, mobility, technology, life sciences, mining and metals, and private households. She became a business owner and freelance bookkeeper for various businesses and professionals in Quezon. She is nationally recognized financial consultant and certified investment advisor, a member of the National Achievers Club, Consistent Core Producer Club, and Life Club of ProLife UK, the #1 insurance company in the Philippines. She is a certified tax technician and civil service professional. Currently, she is a senior
for accounting firms globally. Ernst & Young Global Delivery Services Philippines in the INC. Ladies and gentlemen, it is an honor to introduce to you our guest speaker, Ms. Kisha May P. Baltapena. A round of applause, everyone. Hello po. Good evening. Na-excite po akong banggitin ulit. To our Honorable Principal, Mr. Ben G. Hilario, School Administrator, Mrs. Susan Silostreas, School Registrar, Ms. Jessica Manga, and to our distinguished faculty, proud parents, and above all, the graduating class of 2024. So it is an immense honor to stand before you today on such a momentous occasion. Today is a day of celebration, reflection, and anticipation. It is a day that marks the culmination of years of hard work, dedication, and the pursuit of knowledge. To the graduates, as you see here, clad in caps and gowns, you are not just marking the end of your educational journey, but the beginning of a new chapter in your lives. Your presence here today is a testament to your resilience, your determination, and your unyielding spirit. Reflect for a moment on the path that has led you to this point. Sinasabi ko sa inyo ngayon, dahil natapos na ninyo ang 6 na taon sa high school ng matatag, regardless of standing and situation, panalo na kayo. At palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Think of the late nights spent studying. Ang hirap, di ba? Nakakapagod. Late nights ba talaga? Paano kung sabihin kung mas i-apply mo pa ang time management, hindi mo kailangan magpuyat. Matulog ka lang ng maaga, night before your exam, kinabukasan, masarap sa pakaramdam, at mas makakapag-isip ka pa ng maayos, diba? Think of the challenges overcome, the friendships forged, ang mga kaklase mo na kasama mo araw-araw at parang mga kapatid mo na, and the knowledge gained. Each of these experiences has shaped you into the person you are today. It was 13 years ago. So, medyo matanda na po ba ako? So, I am in my late 20s. I'm 28 years old. So, it was 13 years ago. I was just sitting there. Back then, iba pa yung education system. Saka yung mga valedictorian, salutatorian, honorable mention nandito sa unahan. Unlike today, I just called Ma'am Jessica Manga just to confirm na everyone has their own equal chances and opportunity to get a spot. Kasi mas malawak yung sakop ng honors. Lahat may chance, di ba? Nasa sa inyo lang talaga. But it's not the case. Regardless kung meron o wala, okay lang yun. Yun ang totoo. As you step out into the world, you will carry with you not just the knowledge acquired in classrooms, but also the wisdom gained from life's lessons. You are equipped to face the future, not just with academic skills, but with the ability to think critically, to empathize, and to act with integrity. So hindi lang basta
magaling ka academically or sa theory, kundi paano ka bilang isang tao. Always remember that to act with integrity is to always tell the truth as well. Yan. Naalala ko dati, may kasalanan kaming magkakapatid or yun, papaluin na kami ni Daddy. Ako naman, pag papaluin ako, papapalo na lang. Pero there is this exact scenario sa buhay ko na hindi ko makakalimutan at lagi kong isinasabuhay hanggang ngayon. Sabi ni Daddy, sabi ka ng totoo, hindi kita paluin. Sinabi ko yung totoo at wala akong kasalanan to clear. And si Daddy, on his part, he also fulfilled what he said. Hindi niya ako pinalo. And the rest was just history. Never in my life na kapag tinanong niya ako ng mga bagay tapos magsisinungaling ako, sasabihin ko lagi yung totoo. May we live always with integrity kasi hindi ka mawawala. In the world beyond these walls, you will encounter opportunities and obstacles in equal measure. Pagtugtong nyo ng kolehiyo, o kahit anumang gusto nyo gawin kasunod nito. Ibinibigay ko sa inyo ang bola at huwag nating ikulong sa iisang bagay lamang. Kaya sinabi kong kahit anumang gusto nyong gawin kasunod nito. Remember, success is not merely defined by the accolades you achieve, but by the character you exhibit. Year 2011, my college life just got started. To be honest, I have this when I grow up, I want to be a doctor. Someday, I will be one of those pinakamagagaling na doktor ng bayan. But for some reasons, financial, hindi namin kaya, health, kasagsagan ng asma ko noon, tapos magpupuyat sa mga duty-duty. Or peer pressure, kasi valedictorian ka naman, magaling ka, ang accountancy ka, ganyan. Ganun yung mga sinasabi nun. For whatever reason na dapat hindi naman natin kino-consider na, kasi di ba, pag gusto, laging may paraan. But anyway, here it goes. Ganito siya nangyari. And gumaling naman ako sa thought na nakatadhana ako sa kung ano ako ngayon. Embracing my actual life now. So ganito siya nangyari. I enrolled in the accountancy program. And 2 weeks po ako umiiyak. Kasi hindi ko naiintindihan ang debit at credit. Unlike ngayon, kapag ABM student ka, may idea ka, di ba? Pero wala akong magagawa. Nagsimula na ang laban at kinailangan ko mag-adjust. Hindi rin tayo pinalaki para umatras. Aurorahin pa tayo. Siyempre, hindi lang naman sa school yon, kundi sa totoong buhay ng tipikal na probinsyana na mamumuhay sa lungsod at araw-araw sa universidad. So, nung una, struggle talaga. Be curious, be courageous, and above all, be kind. These qualities will guide you through the complexities of life. You are the captains of your own ship. You are the architects of your own future. You have the power to shape the world in meaningful ways, whether you choose to innovate, to educate, to heal, or to lead. Do so with passion and with a sense of purpose. Your unique perspectives and talents are needed now more than ever. As you move forward, do not be afraid to fail. Tandaan nyo yun, ha? Baka mamaya, unang bagsak pa lang, iyak na. Unang line of 7 or worse, line of 6, naiyak na. Baka mamaya, konting rejection lang, renikan lang ng jowa, pamiha-miha na. O kaya, napagsabihan lang, akala mo inabi na. Sabad lang, matatag tayo. Failure is not the opposite of success, but a part of it. Each setback is a lesson. Each challenge an opportunity to grow. Embrace these moments.
learn from them, and let them propel you towards your goals. I just want to add that my college life really does not happen smoothly. Pero naniwala akong lahat ng mga bagay ay laging may dahilan at kailangan ko lang laging pakaisipin at isa puso na magpatuloy. Yung first 2 weeks na iniiyak ko noong first year ako, sinundan ko ng sipag na isa-isahin mabuti ang mga inaaral. Step by step, di ba? Kailangan mo talaga siyang pagdaanan kasi kahit sa totoong buhay, wala namang shortcut. At the end of the semester, I got a 1.25 grade sa basic accounting. Back then, yung professor ko noon ay isa sa mga haligi at isa sa mga terror na accounting professor sa Quezon. Pag talagang nakauno ka sa kanya, sobrang galing mo na. 4 kami na binigyan niya ng 1.25. Isa doon, magna cum laude. Isa doon, cum laude. At one of the outstanding performance sa actual CPA board exam. At isa doon, hindi man cum laude, pero siya yung sinasabi namin sa batch na halimaw sa accounting. At yung pang-4, ako lang naman. Simpleng estudyante na umiyak ng first 2 weeks niya before, pero nagsipag lang eventually. So yun lang yung baraha ko, kundi magsipag. Parang sa aling pusa, ano? Pero ang totoo, sobrang sarap sa pakiramdam kasi yun yung totoo. Pinaghirapan mo talaga yun para makuha. Nabuhay ka sa totoo na mahirap yun, kaya nag-exert ka ng effort talaga. At syempre, patas kang nakikipaglaban. You're living with integrity. Sa totoo lang, being an accountancy student that time, ang mga kaklase ko, valedictorian ng iba't ibang bayan. Kaklase ko din ang pinakamataas na section ng Quezon High. Nakaka-proud ng una, pero syempre mahirap. Kasi parang araw-araw kang nasa gera. Pero na-develop din talaga sa amin yung pagtutulungan at mahalaga din yun sa buhay. Hindi pa tapos. First sem pa lang yun. Second sem, partnership and corporation na subject. We have this limit na hindi dapat magkaroon ng grade below 2.0, which is equivalent to 85. And nagka 2.25 ako, which is equivalent to 82. Di naman po talaga ganun kababa, di ba? Line of 8 pa rin naman. Sobrang taas lang po talaga ng expectation sa program. Kaya siguro, pag accountancy graduate ka, expected ka to be referable, consistent, excellent. Pero ganun talaga yun ang masusunod kasi yun ang policy. That was the very worst days of my college life. Sobrang lungkot talaga umuwi nun. Pero syempre, bigong-bida tayo eh. Hindi ako pumayag na ganun-ganun na lang. Enrollment nun, very few and limited sa mga CPA students or College of Business and Accountancy students kung gaano kahirap or talagang mahirap kasi nakakatakot na magsabi or kausapin ang dekana namin noon. Tapos wala naman talagang case na katulad ko na babalik. As in, wala naman talagang pag natanggal ka ay makakabalik ka. So from 2 sections, naging 1 section na lang kami. Then slash ng slash kada sem, tanggal kong tanggal. Yung una kong batch, 16 na lang ang natira na nakagraduate. I was actually the first one na nakabalik sa history ng CPA Accountancy Department. Sobrang humugot ako ng lakas sa mga kaibigan ko, sa mga sisters ko. Kung tutusin, pwede namang hindi. Pero ginawa ko. Nag-try ako na makipag-usap. Kilig-kilig ako sa pagpasok sa office ng team. Pero syempre, you have to go there na buong-buo ang loob. And to express your clear intention, gusto mong bumalik. Alam nyo, parang may anghel na laging nakaguide sa akin nun. Kasi malumanay naman ako na nagsasalita, tapos isa-isa kong nilalatag ang mga plans ko sa kanya, kay Dean. Kumbaga, ready ako kung ano't ano man, kung pumayag man siya o hindi. Pero sa isip-isip ko na lamang talaga, siguro, kaya pumayag ang dekana kasi kita niyang sincere ako sa mga pinapaalam ko sa kanya. Kaya very crucial ang to act with integrity kasi dito nakikita
yung sincerity mo din, and yung goodness. Alam nyo, kabaliktaran yung nangyari. Akala ko, papagalitan ako ng dekana. Sasabihin, bakit ka bumagsak? Anong mga pinaggagawa mo? Yun talaga ang ina-expect ko. Hindi po ganun yung nangyari. Si dekana po, siya pa nga yung nagsulat ng mga subjects na pwede kong kunin muna. And she even insisted na mag-double degree ako kasi parang hindi sayang yung 2 semesters. And then, nakabalik ako. That time, mas mahirap na ang laban kasi second chance mo yun. At hindi lahat nabibigyan ng second chance. See the difference? Kung hindi ko ginawa yun, hindi ako graduate ng accountancy program, hindi sana ako double degree. Wala sana akong legal management degree. Wala sana mga kasunod na nagka-idea na pwede namang makabalik. Pero syempre, may consequences. Syempre, nadadagdagan ng isang taon. Syempre, very thankful ako sa mahal kong dekana. Pero kung tutuusin, hindi talaga siya madali. Yung pride mo, yung pressure mo. Pero pinanindigan ko lang talaga. Ibinaba ko lahat. Itinaya ko lahat. At ang pinakamalakas kong baraha, syempre si Lord. Pero yun nga, sumubok ako. Tinry ko. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung hindi ka matitinag at ahayaan mo na lang na sana na nandito ka na lang. Hindi. Lagi mong iisipin, tomorrow is another day and it's the destination that really matters. Dadating ang araw, our own tables will turn. So for now, strategize ka muna habang estudyante ka pa. Diba? Siyempre, bida-bida pa din tayo. Lagi tayong kasali kahit sa mga politika ng universidad. Pero sa totoo lang, sa 3 taon na ganun yung pinagkakabalahan ko, madami po akong natutunan. Mas naging humble ako, mas naging mas pursigido ako, mas natuto akong kung paano mas makisama at maging selective sa mga nakakasama. Mas nangarap ako kasi ganun yung mga nakakasama ko. Kasi, kaya choose your organizations. Look for your people na magtuturo sa'yo sa iba't ibang aspeto ng buhay. At lagi akong nagtatanong. Hindi pwedeng hindi ako magtatanong. Kaya siguro sabi ko kanina, hindi smooth, hindi dahil madaming problema, kundi dahil lagi akong nagtatanong. Pag nagtatanong ka kasi, madami kang alam, madami kang idea syempre, at madami kang gustong gawin. 3 consecutive years, naging parang mukha ako ng UCSC, ng Enverga, na pag sinabi mong mukha, yun yung, kailangan ng UCSC, si Kisha agad yun. UCSC, Kisha Valdeped na yun. Kumbaga, I am doing my craft in leadership wholeheartedly. Kaya siguro alam nila kung kanino lalapit, kung sino tatawagin. Di din naman naging smooth kasi yung 3 taon na yon, natalo ako, nanalo ako, disqualified pa ako, as standard bearer pa yun na. Pero lagi din naman pagkatapos ng eleksyon, ako pa din ang i-appoint. In my latter years in college, mas nabigyan ko pa ako na mag-focus sa ibang mga bagay kasi nga hindi ko nakuha ang chairmanship. Ibig sabihin, nag-fail na naman ako sa part na yon. 3 taon kong trinabaho yun. Pero matatag tayo, the show must still go on. Gagawin mo pa din yung mga plinano mong salihan at gawin. I got the ASET 2015 Top 50, which is one of the premier search for the accountancy students nationwide. Together with my thesis mates, we have presented our study in the international platform, and even I became the president of the graduating class. See, daming kapalit, di ba? Pero talo ako nung una. Hindi ako nagstay doon sa thought na natalo ako. Ang kwento pa nga ng ASET 2015 na yan, hindi naman ako isa sa mga pinakamagagaling sa pangalawa kong batch sa accountancy. Average lang din ako, tamang pasa. Tapos major in organizations. Na pagdating ng college, wala naman yung bearing sa academics. Unlike sa high school, kasali pa din, di ba? Kaya dapat di bukas sa lahat. Sa college, personal mong kagustuhan. Kasi doon, makakapag-establish ka ng connections mo, ng camaraderie, personal development, and etc. So, yun nga. Sumali
sumali ako sa search na yon. Nagpasa kaming lahat halos ng application. Imagine, yung dami namin sa Enverga, nagpasa lahat. So, paano na? Hindi naman ako magaling sa accounting talaga. I-search yun ng most outstanding accountancy students. Wala na. Pero hindi nga ako ganon. Lagi kong pinapaniwalaan na hanggat wala pa, may pag-asa pa. Ayun, lumabas ng result, unang-una, top 100. Kasama ako doon. Eh di ang saya. Next level na, which is exam, na parang actual board ang content, tapos series of interview. Sabi ko, shit, wala na, kasi takot ako sa exam. Kasi alam ko, hindi ko forte yun. Nag-exam kami. Bagsak ako. Pero bagsak din naman sila. Hindi naman nagpapanglayo ang grades namin. Next ay series of interview na pinaghandaan ko talaga. Sabi ko, hindi ako mapayag na hindi ko ito paghahandaan. Kasi natalo na nga ako sa ganito. This time, gusto ko itong makuha. Siyempre sa isip ko lang yun, hindi naman ako vocal na ganun sa mga kasama ko that time. Ang ginawa ko, nag-research ako ng mga possible questions, basic and extensive. Nag-practice ako na nag-practice. Sinulat at practice ko, pati pagkakasalita ko. Dapat maayos, dapat malinaw. Interview day came, at nairaos ko yun na para bang proud ako sa sarili ko na nag-ready talaga ako, pati mga sasabihin ko. Final and top 50 results came, kasama na naman ako. 4 kami from Enverga na natira at napasali sa prestigious search na yun. Achieve, di ba? Pero normal na accountancy student lang ako ha. Doon ko napatunayan hindi lang sa mga inaaral kong theory nakadepende ang buhay mo or ang buhay ng tao. Nasa sa iyo din, sa diskarte mo, sa prinsipyo mo, paniniwala mo, at sa mga desisyon mo at kagustuhan mo. Biruin mo, from another failure, ganun yung kumpiyansang ganun ka matatag na makukuha mo yung mga susunod. Then the highlight pa nga is, humbly, I became part of the 2016 10 Outstanding Students of the Philippines. Another one, kwentong totoong buhay na ito kasi hindi na ako student. Nagtatrabaho na po ako. When asked before, how do you want to see yourself 10 years from now? Sabi ko, I want to see myself 10 years from now as an auditor working in one of the big 4 audit firms in the world. Nagkatotoo naman po yun. After 10 years, year 2021, I was hired at Ernst & Young Philippines, one of the big 4 audit firms in the world. Pero ganito nag-unfold ang buhay ko. Hindi din siya ganun talaga sumasakto sa timeline. Pero sabi ko nga, ang mahalaga, nagpapatuloy. I failed the board exam twice. Marami din pong atras. At yun nga, I was not yet a passer. I tried many kinds of job, a freelancer, self-employment, business. Pero syempre, di laging maganda ang takbo ng kapalaran. At kailangan tanggapin natin yung katotohanan na hindi ka talaga makakapasok ng audit firm kung hindi ka passer. Pandemic came, luckily, siguro, and nag-open ang mga firms for non-CPAs. Nanggaling ako sa investment and insurance industry, kaya parang ang hirap na magsisimula ka ulit. Pero wala kang choice, kailangan mong magtrabaho. I was given a stock 1 item. Sobrang liit ng sweldo. Siyempre, bida-bida na naman tayo. Hindi ako pumayag. Nag-letter ako sa HR. Sabi ko, baka po pwedeng i-consider yung mga ganito kong skills, saka experience. Kasi hindi naman ako fresh grad. Hindi din naman po ako walang trabaho. Inilatag ko na naman yung mga ganito kong explanation. Katulad ng dati kong ginawa, yun naman ay try lang po. Try lang. Kung makakalusot, di ba po? Pero talagang siguro ay yun din ang nakatadhana. My request was granted again. So from staff 1, ginawa nila akong staff 2, considering my past experience, pero hindi audit. Kaya staff pa din. Wala pang isang taon, na-progress ako to experience staff 3, and 1.5 years only, I was promoted already to senior.
Normally, it will take 3 years or worse, 4 years talaga bago maging senior. Pero fast track tayo. Bakit? Siyempre, yung sinasabi ko, kahit hindi tayo magaling, kung masipag tayo, panalo ka pa din. Ay paano kung yung sipag mo ay hindi lang sipag? May konting diskarte din, tapos konting sipsipan pag feeling close sa mga higher levels. Siyempre, joke lang yan. Sabi ko nga, sabi din ni Ellie Borja, kalala niyo ba yun? Wala na, break na kasi. Si Ellie Borja, too good to be true. Sabi niya, sa totoo lang, doon lang tayo sa totoo lang. So, mas masarap sa pakiramdam yun at mas masarap mabuhay sa totoo lang. So, am I stable? No, not in all areas. Alam ko ng family ko yan. Am I successful? Not yet, but a survivor of different scenarios. Am I lucky? Swerte po ba ako? No, hindi po ako naniniwala sa swerte. I work hard. I work harder. Naniniwala po ako na lahat ng bagay ay pinaghihirapan, pinagtitiisan, pinagtsatsagaan. Nakuha ko po ito sa mami ko, na laging nagsasabi sa akin na pag nahinda po ako, konting tiis lang anak. Ayan. And yesterday, maybe I am not living actually what I dreamed of before. May mga bagay na naset na hindi ganun pa nakuha at napakaraming mga bagay na gustong makuha at tupatin pa din. But the good thing is, I am still here. I am brave. Yes, I am bruised, but I am surviving. And I am loved by my family. At yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Wala po akong ganong engranding pangarap sa sarili ko, pero sa pamilya ko, madami. They were my greatest whys in my life. Who knows, soon we will be living and enjoying our lives too. Pero we are living in the present as well, and I really like the idea that we were all risk-takers. I was a risk-taker and survivor in my 20s. We just have to move forward every day. Lagi ka lang ang harap sa araw-araw, step by step. Isa-isa lang. Kung sa palagay mo ay ito lang muna ang kaya ngayon, mag-aaral ka, o kahit anong gusto mong gawin after nito, magtatrabaho ka pa din. Gagawa ka pa din ng mga sarili mong pamamaraan para mabuhay. Small steps also leads to beautiful destinations. Kailangan mo lang maniwala, kailangan mo lang manindigan, laging matatag, laging hindi susuko, laging haharap araw-araw, laging magpapatuloy. What I'm really trying to say is that there are a lot of opportunities paglabas nyo dito. Kayo ang gagawa ng mga stories to tell ninyo someday. Nasa sa inyo yun kung paano nyo haharapin ang mga pangyayari. And it's all about in the mindset, regardless of circumstances. Kaya lang, kailangan ko po atang sabihin na tapusin ninyo ang pag-aaral dahil malaking parte po ito ng buhay nyo. Pamana po ito sa ating, ng ating mga magulang, hindi ito mawawala, kahit anong mangyari. To the families and friends who have supported you, today is also a celebration of your unwavering belief in these graduates. Your encouragement, sacrifices, and love have been the bedrock upon which these achievements have been built. Maalala ko lang po kasi nakatatak po ito sa isip at puso ko palagi. Alam ko po ang mga bagay na kaya ko ngayon at hindi ko kaya. At alam ko pong nagsimula ako sa isang batang mahiyain, hindi naman magaling talaga sa totoo lang. Pero may isang tao na nagsabi sa akin na magaling daw po ako, marunong daw po ako, maganda, matalino daw po ako, sabi niya. Galing po ito sa aking ama. Napakabata ko pa po noon, ha? Imagine your father telling that to you, and about you, masarap po sa pakiramdam. Kahit alam mo yung totoo na hindi totoo. Pero nanggaling sa taong nilulook up mo, that has made all the difference in my life. Yung dating mahiyain at hindi mo makakausap kasi takot magsalita, doon po ako nagmula. At kayo po ang makakapagsabi ngayon. Of course, sa mami ko na
Iniaalay ko po ang lahat para sa iyo, Mami, dahil higit sa tagumpay, alam kong lagi-lagi mong hangad ay ang ikaw kabuti ko. Alam kong higit kanino man, ikaw ang pinakamasaya kapag maayos kami. Ikaw ang pinaka-proud dahil simula pa ikaw ang tunay na unang nangarap para sa aming magkakapatid. Sulit po ang lahat ng pagtitiis, sakripisyo, at mga pikit matang saka na lang sapagkat priority ang mga anak ko. Sa mga kapatid ko, Engineer Kelvin, nandito po siya ngayon. And Engineer Kim Valdepeña, nakakatuwa po, di ba? Kahit po ako, proud na proud po ako. Lagi po kasi namin napapagkwentuhan lately kung paano po kami tumulong sa mga magulang namin sa pagtitipid. Ang mga araw na talagang paborito namin ng mga delata at noodles, at kung yung sardinas, na ang tawag nga po ni Daddy ay lechon, at kung ano lang po ang meron, yun po ang aming pinagkakasya ng magkakapatid. Hindi po kami lumaki na maluho. 200 po na sapatos ay nakakaraos na kami. Nasa university po kami nun, ha? Minsan pa nga po ay naging wash and wear po kami sa uniform kasi mga nagtatabaan na po kami. Wala nang uniform. At sanay din po kami kumain ng ginangang isda kasi sa buong taon namin sa kolehiyo, ganun lagi ang padala ni Mami. Purgang-purga na po kami. Pero hindi din po ipinaranas ng mga magulang namin na mawalan para sa mga bagay na kailangan at priority. Kahit wala, ay pipilitin pa din na mag-provide. Kaya lahat po ng pagsisikap namin at ginagawa ay iniaalay namin kina Mami at Daddy. Walang hanggan po ang pasasalamat sa hanggang saan niyo po kami na kayang igawin. May nakita po akong isang post sa FB Newsfeed about a person who just took a board exam. Sabi niya sa parents niya, kung ano man daw po mangyari, kung proud pa din daw po ba sila sa kanya. Sagot ng parent, oo naman anak, lagi akong proud sa'yo. Kung ano man ang kaloob ng Panginoon para sa pamilya natin, lagi tayong grateful. Okay lang kahit anong mangyari. Okay lang. Eh di ang sarap po sa pakiramdam kasi nawawala po yung mga hindi naman kailangan na pressure na magpapabigat pa doon sa bata. The board exam results came and she passed the boards. Isipin niyo po, napaka-crucial ng sinasabi ng mga magulang at ng pamilya sa isang tao. Kasi higit kanino man, pamilya mo ang tunay na sandigan, kakampi at kaagapay. Sila ang kasama mo simulat sa pool, kaya sila ang itinuturing mong people mo, family mo. At masarap po sa pakaramdam na kahit talikuran ka man ng lahat, alam mong lagi kang may pamilyang babalikan. Naalala ko lang po ulit, lagi itong banggit ng aking mama na kapag daw po napapagod ako, sabi niya, uwi ka lang anak, uwi ka dito sa akin, nandito kami ni Mami mo. Hindi din naman po talaga mahirap sabihin, proud ako sa'yo, mahal kita anak, at kamusta ka anak, di ba po? Hindi yun. To the faculty, thank you for your dedication to nurturing these bright minds, for challenging them to think deeply, and for inspiring them to reach their full potential. Your impact will be felt far beyond the confines of this institution. Hindi ko pa din po nalilimutan ang mga teacher ko noong panahon ko dahil sa kanila po ako nagsimula. Ang paborito ko pong biology kay Ma'am Gigi Fajardo, Araling Panlipunan ni Sir Ellie Edanyo, Filipino Club with Ma'am Jerez. Dito po si Ma'am Jerez. Nasa po si Ma'am Jerez? Nandito siya. Public speaking kay Ma'am Chuchi Garchitorena. And drafting ng ating principal, Mr. Ruben G. Hilario. Sir, hindi ko pa rin po malilimutan yung excitement namin magkakaklase kapag drafting hours. And hindi ko po palalampasin ang pagkakataong ito na magpasalamat sa lahat po ng itunuro mo sa akin, directly man or indirectly. Sa iyo ko po unang natutunang manindigan, laging mag-pay ng respect sa kahit sino regardless of designation.
to remain humble, and to always follow your dreams. Thank you pa din, sir, sa 100 ko sa drafting sa card. Nagbibigay pa din ba si sir sa drafting ng 100? Ayun. At syempre, lalong-lalo na po, ang pinaka-paborito kong English teacher at CAT commandant na si Mr. Ramil Ray, na naririto po ngayon kasama ng ating mga magulang. Hi, sir. Lagi-lagi ko pong ipinagmamalaki na ako'y tubong aurorahin. Pinagmamalaki ko pong ako'y nanggaling sa Peninsula Academy na ngayon ay Pondok Peninsula Institute Incorporated. To you graduates, as you did here today, carry with you the spirit of inquiry. Sabi nga ng matatanda, laging magtatanong, huwag patanga-tanga. Carry with you the joy with discovery and the commitment to make a difference. The world is waiting for you and it is full of possibilities and bills and responsibilities. Focus ka muna dito. Mabilis lang ang ilang taon na gugugulin mo. Sobrang bilis lang nito. At huwag mong palalampasin ang mga pagkakataon na yon. Pagkatapos, edi saka mo gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Sabi lamang, sa inuman, mas masaya sumali kapag may pang-ambag ka na. Biro lamang po. Na may kasamang katotohanan. Saka mo sabihin, mahal kita kung kaya mo nang bumuhay ng tao. At pangarapin mong lagi ay sa maayos, masaya. Hindi po yung grande, hindi po maluho. Okay lamang ang payak. Simple at nakakaraos, pero may bubuga. At okay din kung mas maayos sana hanggang sa kung ano ang kaya. At kahit ano man ang makamtan nyo pagdating ng panahon, kahit saan man kayo makarating, sino man ang inyong makahalubilo at makasama lagi kayong uuwi. Lagi kayong babalik. At laging mananatiling nakaapak ang paa sa lupa. Congratulations, class of 2024. Go forth and make your mark. The world is really waiting for you. And it's up to you. As the song says, make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings along. Malayo ka na, malayo na kayo, pero malayo pa. Ibinibigay ko sa inyo ang bola. Mauhaw kayo sa paniniwalang kayo ang gagawa ng buhay nyo. Huwag kayong matakot sumubok at magkamali, sapagkat sa bawat pagkakamali ay may aral na makukuha. Patuloy ninyong pagsikapan ang inyong mga pangarap at huwag kalimutan ang mga prinsipyo at aral na itinuro sa inyo. Maging inspirasyon sana kayo sa inyong pamilya at komunidad. Gamitin ninyo ang inyong kaalaman at talento para sa ikabubuti ng bayan at ng kapwa. Tandaan mong madadagdagan ng mga ngiti pagkatapos ng lahat. Sisigaw sa tagumpay, magdidiwang, at patuloy mong pipiliing magmahal. Love always, care always, live in truth, be humble, be kind. Most importantly, respect, obey, and honor your parents. Maraming salamat po at ikinagagalak ko po na kayo ay aking makasama at makadaupang palad ngayong gabi. Cheers to life! Thank you very much, Miss Keisha, for a very inspiring and so wonderful speech. This is it.